moments later. Hi guys, magandang araw. So, naisipan ko na lang gumawa ng vlog habang nandito po tayo sa daan papuntang Porsenja, Dawson Creek to Grand Prairie. So, alam niyo naman siguro guys kung ano yung Grand Prairie, is part po ng Alberta na po yun. So, ngayon is nandito na po kami sa daan. Gusto ko lang kasi mag-comment doon sa yung nangyari kasi sa amin nung Wednesday. Nagpunta kasi kami nung Wednesday, December 10 sa Chetwin. And then yung time na yun kasi bago kami pumunta doon, alam na ng asawa ko na maraming comment about sa Chetwin, tapos yung papuntang parang boundary ng papuntang yung papuntang Prince George. So yung boundary nun, half nun kasi parang Chetwin, Mackenzie, tapos Chetwin, Pine Pass Road, Mackenzie, tapos Prince George. May mga comment na doon na sarado daw yung daan. So aware na po kami guys, bago pumunta doon, alam na namin po na sarado po yung daan ng Pine Pass Road. Pero syempre, umaga pa lang kasi yon yung posted na yon. Parang umalis kami kasi dito, anong oras na umaga? Anong oras pa tayo umalis noon? Mga 12 sa tanghali pala yon. Yung post na yon, parang 5 AM na post na yon. So syempre importante kasi yung biyahe namin na yon, kaya nagbaka sakali kami, tumuli pa rin kami kasi yung post na yon is 5 hours ago. Then umalis kami dito is 12 ng tanghali. So yun, yung pagdating namin doon, hindi namin lubos isipin na ganun yung may experience po namin, kasi doon pa lang sa mga pinost ko na video, hindi lang naman kami yung naghihintay eh. Kumbaga marami naman kami na stranded doon. So aware din yung mga kasama namin siguro na ganun yung sitwasyon, pero nagbabaka sakali kaming mag-o-open yung road na yon. Tapos isa pa ang pinaghahawakan namin, may kasi doon, may sasakyan kasi doon, parang naka-pick up car na nakasama din ata nila doon sa gumagawa ng road, na sinabihan yung mga nakalinya doon na between 2 to 3 hours mag-o-open yung road. So umasa kami doon sa salita na yon. Tapos nagtanong pa siya kung malapit na ba kaming mag-empty yung gas o maubusan na kami ng gas, magre-refill po daw sila. So umasa kami doon sa salita na yon na between 2 to 3 hours. So ibig sabihin nun kasi dumating kami doon 3:30 ng tanghali, tapos yung nakatrack na yon is sinabihan kami na mga 7 PM na yon. Sinabi niya na mag-open mga 2 to 3 hours more. Kung maubusan kayo ng gas, sabi niya, magre-refill kami, sabi nila. So ibig sabihin, bakit hindi nila sabihin na umuwi na kayo, wala kayong maaasahan, bukas pa ito ma-open? Di dapat ganun. Sinabi niya na dapat, para alam na namin na umalis na, mag-back out. Siyempre umasa kami doon sa salita na yun, kaya naghintay kami ng ganun katagal. Tapos nung mga 12 midnight na, siyempre pagod na rin kami kasi naman yung mga binaon namin guys, mga tinapay. Although kung bumili naman ako ng chicken bucket tsaka yung wedges sa 7-Eleven, hindi pa rin enough po yun guys sa 9 hours na paghihintay po namin doon. Tapos siyempre na-stuck kami sa daan, on and off yung sasakyan namin, dahil on and off, tina-turn off ng asawa ko yung sasakyan namin dahil ayaw namin maubusan ng gasolina, o kahit malapit na kami sakaling maubusan ng gasolina, pwede naman kami mag-back out, travel na naman kami another 4 hours para lang magpagasolina.
Pero ayaw na naming mangyari ng ganun. Ayaw naming ayun, nahulog tuloy. Ayun. Kaya nag-decide na lang kami na mag-stay doon until 12 midnight. Then nung 12 midnight na yun guys, nag-decide na kami na bumalik ng Chitwin another 1 hour na naman yung biyahe namin dahil syempre pagod na rin kami sa kakahintay, walang kasiguraduhan. Tapos yung lalaki na yun, yung naka-pick up na yun is hindi na bumalik to Alberta. Hindi na kami binalikan. So, hindi na namin alam kung may hinihintay pa ba kami doon or wala. Kaya nag-decide na kami na bumalik sa Chitwin, nag-hotel kami doon. Tapos nagpakasakali kaming magbabiyahe na naman kami ng 5 AM. So yun.